Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jesus Christ. Maraming tao nagpapahayag ng kanilang debosyon, pananampalataya at pag-surrender sa Kanya. Subalit, sino nga ba si Jesus Christ? At sino ang tunay na Kristiyano? Ano ang kahulugan ng pag-surrender sa Kanya? At ano ang tunay na Kristyanismo? Ang kasagutan sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa mensahe ni Jesus Christ. At ngayon, ang tunay na mensahe ni Jesus Christ ay ihahayag sa atin ng ating kaibigan na si Gabay Hari Criado. Ang salitang Hari ay isang banal na pangalan or holy name ng Diyos Ama na may kahulugan na siya ang nag-aalis ng mga impediments or difficulties sa paglapit natin sa Kanya. At ang kahulugan ng salitang Criado ay tagapagsilbi o servant. Kaya ang ibig sabihin ng Hari Criado ay tagapagsilbi ni Panginoong Hari. Ngayon ay pakinggan natin si Gabay Hari Criado sa ating programang Gabay Hari. Magandang araw po, Gabay Hari Criado. May nag-a-attend po sa Dagupan Center, Pangasinan na si Evangeline Jovalinos. May tanong po siya para sa inyo. Ang mga nangyayari po bang baha, lindol at iba pang kalamidad ay parusa ba ng Diyos dahil makasalanan na ang mga tao? Okay. Magpasalamat muna ako kay Evangeline dahil sa iyong tanong ay magkakaroon ngayon ako ng pagkakataon na mapag-usapan natin ang napaka-dalisay, napaka-wonderful quality ng Panginoong Diyos na siya ay punong-puno ng pagmamahal sa atin. So, sa katanungan na ang lindol at ang mga kalamidad na nangyayari, kung ito ay parusa sa atin ng Panginoong Diyos. Dalawang klase ang mga nagsisilbi. Merong servant, merong slaves. Yung mga slaves, kapag nagkakamali, pinaparusahan ng kanilang amo, pinagmamalupitan. Pero ang mga servant ay kung minsan ay meron silang magandang relationship sa kanilang pinagsisilbihan. So, tayong lahat ay servant ng Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ay nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal po sa atin ng Panginoon ay unconditional. So, kapag meron tayong nagawang mga kamalian, katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon, ay nasisira ang kalikasan. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi nababawasan. Kasi nga, unconditional. Kung meron kang ginawang kasalanan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nabawasan. He is a very wonderful, loving person. He loves us regardless of our sins, regardless of our faults. Minamahal niya tayo. So, kapag mahal mo ang isang nabubuhay, sino man, gusto mo silang maging masaya. Kapag pinaparusahan mo ang isang nabubuhay, masaya ba siya? Hindi. Nasasaktan siya. Malungkot siya. So, ang Panginoong Diyos, kapag hindi natin nasusunod ang kanyang kagustuhan, ang pagmamahal niya ay hindi nawawala.
So, maaaring ang tayo ay didisiplinahin, no? Tuturuan ng leksyon, subalit ang parusahan, ang isang nagkakamali, ay hindi ganyan ang description ng isang merong unconditional love. No? So, kapag ang kalikasan ay nagiging malupit at nagiging sanhi ng paghihirap ng tao, hindi ito kaparusahan na ibinibigay ng Panginoon Diyos na nagmamahal sa atin. No? Mahal niya tayo. Ayaw niya makita na lulubog ang bahay mo. Ayaw niyang makitang may malulunod sa miyembro ng pamilya mo. Ayaw niyang makita na ikaw ay madadaganan ng malaking bloke ng simento. No? So, ang mga pangyayaring mga sakuna ngayon ay hindi gawain ng Panginoong Diyos. Bagamat wala maski isang hibla ng damo ang gagalaw without the sanction of God, without the permission of God, hindi ibig sabihin na ang Panginoong Diyos ay direktahang merong kinalaman na parang sinasadya niya na dahil hindi ka mabuting tagapagsunod, gagantihan kita. Ang Panginoong Diyos ay hindi katulad ng mga taong nabubuhay dito sa mundo. Kapag may ginawa kang hindi sila natuwa o siya'y nag-cause ng galit, gagantihan ka ng mga taong nandito sa material world. Subalit ang Panginoon ay tinawag na patita pavana. Ang ibig pong sabihin ng salitang patita pavana ay Savior of the most fallen souls. Noong mga nakaraang taon ay merong mga nakasulat sa banal na kasulatan na ang mga demonyak na nabuhay ay nakaranas ng disciplinary action, no? Subalit ang Panginoong Diyos, dahil siya ay absolute, maski na yung sa tingin natin ay merong nangyaring paghihirap sa isang nabubuhay, yung mga demonyo, no? Subalit sila ay mahal pa rin ng Panginoong Diyos. No? So, ang nangyayari ngayon na pagka-imbalance ng ating kalikasan, ito ay hindi parusa ng Panginoong Diyos. Kung tayo ay nagkalat ng plastic at nabara ang mga imburnal, katulad yung mga dinadaanan ng tubig dito sa tabi natin, kuminsan ang ating mga kapitbahay ay nagtatapon ng mga plastic, styrofoam, non-biodegradable, yung hindi nalulusaw, at nagbabara. At pag marami na yan sa Maynila, no, yan ay magkukos ng bara. Kuminsan, ang sabi ng mga scientists, ito'y dala ng pagkasira ng ozone layer, lalong-lalo na sa bandang Australia, na naging manipis yung ozone doon. Ito'y sanhi ng pagsusunog ng mga plastic at iba pang mga materyales na nakakasira sa ozone, na ito ang nagsisilbing filter para sa sobrang lakas ng ultraviolet rays na papasok dito sa ating planeta para maging tamang-tama lamang sana. No? Subalit dahil nasira ang ating pinaka-ozone dahil sa pagsusunog ng mga bagay na hindi dapat sunugin. No? So, ito ay nagkukos ng tinatawag nilang global warming, at ito'y uminit ang temperatura ng mundo, at ito'y sanhi ng malakas na pag-evaporate ng tubig,
At kapag malaking volume ng tubig ang nag-evaporate, natural lamang pagdating ng tag-ulan na ito ay babagsak, maraming tubig din yan. At ito ay nagkukos ng baha. No? So, bilang mga tao, tayo ay dapat mabuhay ng responsibly. Tayo ay dapat maging responsable. No? Yung isang tao sa kanyang pagkain siya ng kain ng mga oily foods. May mga taong mahilig kumain ng mga sebo, no? Yung mga hindi vegetarian, mahilig silang kumain ng mga sebo ng mga animals. Ay huwag siyang magtataka pagdating ng panahon, ay magbabara din yung daluyan ng kanyang dugo. So kung siya ay na-stroke dahil sa kanyang pagiging irresponsable kung ano ang pinapasok niya sa kanyang bibig, at siya ay na-stroke at ngayon ay hirap na hirap siyang maglakad, huwag nating sisihin ng Diyos. Hindi ito parusa ng Diyos doon sa taong iyon kung bakit ngayon ay hirap na hirap siyang maglakad. Ayaw ng Panginoon Diyos na makita tayong maghihirap. Mahal na mahal niya tayo. So, ang nakakalungkot na katotohanan, ang naninira sa kalikasan at ang naninira sa katawan natin, kuminsan ay ang tao na rin. No? Binigyan siya ng sariwang hangin, iba yung kanyang lalanghapin. Binigyan siya ng masustansyang gulay at prutas, iba yung kanyang ipapasok sa kanyang katawan. Na nagkukos ito pagdating ng araw ng karamdaman. Hindi siya magiging healthy, no? Kaya yung mga ibang nabubuhay na iniisip natin ay para silang insignificant. Yung mga ipis, mga daga, maski na yung mga buwaya, no? Hindi sila naninira ng ozone layer. Hindi rin sila nagkukos ng pagbara ng mga daluyan ng tubig. No? Nakakalungkot makita na ang tao na dapat sana ang pinakamatalino sa lahat ng species sa animal kingdom, ay ang tao mismo ang naninira sa kanyang tinitirhan, sa kanyang katawan, kung kaya't dapat ay matuto tayong mabuhay ng responsibly. No? So, ang totoong pag-take ng responsibility ay mag-reciprocate tayo sa unconditional love ng Panginoon sa atin. Ay dapat ay magmahal din tayo sa Kanya. Pero kasalukuyan, ang interest ng mga tao ay hindi ang magsilbi sa Diyos, hindi ang gawin kung ano ang kagustuhan niya. Karamihan nga ng laman ng isipan nila ay direktang may kaugnayan sa kanilang enjoyment, hindi kung ano yung pleasing sa Panginoong Diyos. So, dapat ay matutunan nating i-develop ang ating kagustuhan na magsilbi sa Kanya. No? At ang pinakamadaling paraan ay ang pag-awit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ang mga holy names, ang makakatulong sa atin para magkaroon tayo ng desire na magsilbi sa Panginoon at maging responsible din tayo sa ating katawan at sa ating kalikasan. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo. Jaya, Jaya, Jesus Christo.
Cristo. Jaya Jaya Jesus 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 Cristo.